Sila ang mga hari ng kalsada, o iyon ang kanilang akala. Dahil lamang sa suot na uniforme, naramdaman nilang sila ang batas. Isang gabi, isang aroganteng pulis ang walang awang sumipa at humamak sa isang batang babaeng mangangalakal, na para sa kanya ay isa lamang basura sa lansangan. Ngunit ang kanilang kayabangan ay naging isang malagim na pagkakamali. Ang babaeng kanilang minaliit ay isa palang mapanganib na intelligence officer na may misyon na buwagin ang kanilang iligal na operasyon. Sa isang iglap, ang kanilang kapalaluan ay gumuho, ang kanilang mga mukha ay nalubog sa kahihiyan, at ang kanilang mga karera ay nawasak habang buhay. Ito ang kwentong gumimbal sa isang buong lungsod. Gabi na sa isang sulok ng Caloocan, kung saan ang ingay ng mga busina at ang amoy ng usok ay nagsasama sa maalinsangang hangin. Ang mga ilaw sa poste ay andap-andap, nagbibigay ng madilim na liwanag sa kalsadang basa pa sa ambon. Sa isang intersection, isang batang babae na may gusgusing damit ang matyagang namumulot ng mga plastik na bote at inilalagay sa isang malaking sako. Marumi ang kanyang mukha, ang buhok niya ay nakatali lang ng retaso, at ang suot niyang damit ay may mga punit sa ilang bahagi. Ang mga taong dumaraan ay sumusulyap lamang sa kanya, bago tuluyang magwalang bahala. Para sa kanila, siya ay isa lamang sa libo-libong mga ngalakal na naghahanap ng pambili ng pagkain sa gitna ng syudad. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang kaawa-awang anyo, mayroon siyang isang napakalaking misyon. Ilang metro mula sa kinaupuan ng dalaga, isang grupo ng mga pulis ang nag-set up ng isang checkpoint. Ngunit hindi ito opisyal na operasyon. Ang paraan ng paghinto nila sa mga sasakyan ay magaspang, puno ng sigaw at pananakot. Ang mga motorista na walang maibigay na pera ay sapilitang pinagmumulta sa mga paglabag na gawa-gawa lamang. Malinaw na iligal ang kanilang ginagawa, ngunit ang mga mamamayan ay walang magawa kundi ang manahimik sa takot. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran, ang dalagang mga ngalakal ay patuloy na nagmamasid, ang kanyang mga mata ay matalas sa kabila ng pagod niyang anyo. Ang grupo ng mga pulis ay binubuo ng 5 tao. Ang kanilang leader, si Eso Apat Berto, ay isang matabang lalaki na may malaking tiyan na halos sumisilip mula sa kanyang masikip na uniforme. Panay ang hitit niya sa kanyang sigarilyo habang tumatawa ng may pagmamalaki, tuwang-tuwa sa mga taong kanyang napipigaan ng pera. Sa tabi niya ay 2 batang pulis, sina Patrolman Gomez at Patrolman Reyes, na nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagsipa sa mga motor ng mga driver na sumusubok magreklamo. Ang 2 pa ay abala sa pagkolekta ng perang nakukuha nila mula sa mga peking tiket at inilalagay ito sa isang itim na plastic bag. Naging maayos ang lahat para sa kanila, hanggang sa napadako ang kanilang tingin sa dalagang mga ngalakal sa gilid ng kalsada. "Hoy, tingnan niyo yung babaeng pulubi doon," sigaw ni Gomez, sabay turo sa direksyon ng dalaga. "Nakatambay na naman. Panira ng tanawin." Nagtawanan ng malakas ang kanyang mga kasama, na para bang nakakita sila ng bagong libangan sa gitna ng kanilang kabagutan. Nagsimula silang maglakad papalapit sa dalaga na may mayabang na mga hakbang. Si Apat Berto ay nagbuga lamang ng usok ng sigarilyo, ngumiti ng mapanlait, at sinabing, "Sige, pagtripan nyo. Para maturuan ng leksyon." Mga basurang ganyan, nagpaparumi lang ng kalsada. Nang papalapit na ang 2 pulis, dahan-dahang tumayo ang dalagang mga ngalakal. Hindi siya nagpakita ng anumang takot. Sa halip, yumuko siya at inayos ang sakong puno ng mga bote. Ngunit walang sabi-sabing sinipa ni Reyes ang sako, dahilan upang kumalat ang laman nito sa kalsada. Ang mga plastik na bote ay gumulong, ang ilan ay nabasag, at ang malalakas na tawa ng mga pulis ay umalingaungaw. "Punyeta, basura na nga, nagkakalat pa." Nagpapanggap pang nag-ipon ng basura, pang-aalipusta nila. Ang mga taong nakakita mula sa malayo ay nanatiling tahimik. Mayroong nagbubulungan, mayroon namang yumuko dahil sa takot na baka sila ang isunod. Ang dalaga ay tumingin lamang sa mga nagkalat niyang bote, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin sa pulis na sumipa. Isang matalim na sulyap ang kanyang ipinukol, ngunit agad niya itong tinakpan ng isang bahagyang ngiti upang hindi maghinala ang mga ito. Hindi alam ng mga pulis na kinanti nila ang isang taong hindi nila dapat ginagalaw. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Alice, huwag mong dungisan ang kalsada namin. Akala mo ba lugar to para sa mga pulubing tulad mo?" Sigaw ni Gomez,
habang itinutulak ang dalaga gamit ang kanyang paa hanggang sa halos matumba ito. Sa pagkakataong ito, bahagyang nagbago ang itsura ng dalaga. Nagkaroon ng tensyon sa kanyang mukha. Pinilit niyang kontrolin ang sarili, ayaw niyang masyadong maagang ilantad ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ang kanyang pasensya ay lubusang nasubok ng isa pang pulis ang bastos na tumulak sa kanyang ulo. Ang dungis ng mukha mo, hahaha. Ganda sana, kaso ang baho, pang-iinsulto nito, na sinabayan ng malakas na tawanan. Ang kanyang mga kasama ay nakitawa rin. Para sa kanila, ang paghamak sa mga maliliit na tao ay isang lehitimong libangan. Hindi nila inakala na sila mismo ang nagtatayo ng sarili nilang kapahamakan. Huminga ng malalim ang dalaga at muling yumuko upang pulutin ang mga nagkalat na bote. Ngunit ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimula ng kumulo sa loob niya. Si Aling Nena, isang matandang nagtitinda ng isaw sa kabilang kalsada, ay hindi na makatiis sa kanyang nakikita. Aakma na sana siyang sumigaw para ipagtanggol ang dalaga, ngunit mabilis siyang pinigilan ng isang tricycle driver sa tabi niya. Huwag, Nay. Delikado yan. Mga kotong cop yan. Pag nakialam tayo, baka tayo pa ang balikan, bulong nito. Napakagatlabi na lang si Aling Nena, pinipigilan ang galit at awa. Patuloy ang iligal na checkpoint. Ang mga sasakyang dumaraan ay hinihingat ng pera. Samantala, sa isang sulok ng kalsada, ang dalagang mga ngalakal ay ginagawa pa ring katatawanan. Sa pagkakataong ito, itinulak ng isang pulis ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa dumikit ang alikabok sa kanyang mukha. Nagtawanan sila ng may kasiyahan, pakiramdam nila ay sila ang may-ari ng mundo. Walang sinumang nangahas na lumaban, walang sinumang makakapigil, maliban sa isang tao, ang babaeng kanilang hinahamak. Sa isip ng dalaga, bumulong siya, nagkakamali kayo kung inaakala ninyong isa lang akong ordinaryong mga ngalakal. Ang kanyang tingin ay naging malamig, puno ng kalkulasyon. Alam niyang malapit na ang oras. Lahat ng datos ay nakalap na niya. Lahat ng ebidensya ay palihim na niyang na-record. Ngayong gabi, o hindi na kailanman, ang sindikatong ito ay kanyang ibabagsak. At ang mga aruganting pulis na ito ay magsisisi habang buhay dahil sinipa nila ang maling tao. Ngunit ayaw magpadalos-dalos ng dalaga. Kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Umiti na lamang siya ng mapait habang pinupulot ang huling boteng nakakalat sa kalsada. Samantala, isa sa mga pulis ang muling sumigaw, bilisan mo nang umalis dyan. Kundi itatapon ka namin sa ilog. Ang banta na iyon ay lalong nagdulot ng takot sa mga residente. Hindi nila alam na ilang sandali na lamang, ang sitwasyon ay babaliktad ng 180 degrees. Nang si S. Apat Berto ay naglakad papalapit na may mayabang na mga hakbang, handa na ang dalaga. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sako, hindi dahil sa takot, kundi para itago ang isang bagay na nasa loob nito. Isang maliit na aparato na may kakayahang ibunyag ang lahat. Ang gabing tila tahimik ay dahan-dahang naging simula ng isang malaking bagyo, isang bagyo na wawasak sa kayabangan ng mga tiwaling pulis. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsimulang mabuo sa paligid ng checkpoint. Ang mga residente na dati dumaraan lang ay huminto sandali upang panoorin ang palabas ng kayabangan ng mga pulis. Alam nilang lahat na walang magagawa laban sa mga abusadong alagad ng batas. Samantala, ang dalagang mga ngalakal ay nakatayo na may mukhang puno ng alikabok. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang sumuko na. Ngunit sa likod ng blankong tingin na iyon, mayroong isang bagay na hindi nakikita ng karamihan, isang malamig at matalim na kislap, tulad ng mga mata ng isang maninilang nag-aabang ng tamang pagkakataon para sumila. Si Apat Berto ay tuluyan ng lumapit sa dalaga. Naglakad siya na may pagmamalaki, ang kanyang tiyan ay umaalog sa bawat hakbang. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay patuloy na umuusok. Ibinuga niya ang usok diretso sa mukha ng dalaga. Alam mo ba na ang mga taong tulad mo ay sumisira sa ganda ng syudad? Ang mga mangangalakal ay basura ng lipunan. Kung gugustuhin ko, pwede kitang dalhin sa presinto ngayong gabi rin, malakas niyang sabi. Ang kanyang boses ay malakas, sinadya upang marinig ng mga nanonood. Hindi sumagot ang dalaga. Yumuko lamang siya habang kinukuyom ang hawak na itim na sako.
Mula sa malayo, iisipin ng mga tao na siya ay natatakot. Ngunit sa katotohanan, pinipigilan niya ang kanyang galit upang hindi ito sumabog. Alam niyang kapag nag-react siya, masisira ang kanyang pagbabalat kayo. Kailangan niyang manatiling mukhang mahina, isang sandata na sa huli ay ang pinakamabisa. Nang makitang hindi sumasagot ang dalaga, idinagdag ng isang batang pulis, baka pipi yan, sir, o baka naman magnanakaw ng bote. Muling umalingaw ang malakas na tawanan. Walang awang pang-iinsulto. Itinaas ng dalaga ang kanyang mukha at tinitigan ang mata ng batang pulis. Sandali lamang ang titig na iyon, ngunit sapat na para maramdaman ng pulis na tila may tumusok sa kanya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at nagkunwaring tumawa ulit, kahit na nanindig ang kanyang mga balahibo. Hoy, bakit tahimik ka? Sabi ng isa pang pulis habang tinutulak ang balikat ng dalaga. Bahagya siyang natinag, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa kanyang isipan, bumulong ang dalaga, magtiis ka. Malapit na ang oras. Gagantihan ko kayo hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng inapi ninyo. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumayo ng tuwid. Ang mga residenteng nanonood ay lalong nabalisa. Napansin nilang nagiging kakaiba na ang tingin ng dalaga, hindi tulad ng isang ordinaryong mangangalakal. Mayroon siyang aura na mahirap ipaliwanag na para bang naghihintay siya ng isang malaking pangyayari. Isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa isang karinderya ang bumulong sa kanyang kaibigan, may kakaiba sa babaeng yan, pre. Tingnan mo ang mga mata niya, parang hindi ordinaryong tao. Ngunit umiling lamang ang kanyang kaibigan, ayaw nang magsalita pa. Biglang tumunog ang cellphone mula sa bulsa ni S.A. Berto. Kinuha niya ito na may inis sa mukha at lumayo ng kaunti para makipag-usap. Mula sa kanyang ekspresyon, halatang nag-ulat siya ng kanilang nakolekta ngayong gabi sa isang taong mas mataas ang posisyon. Samantala, ang apat niyang tauhan ay patuloy na nakapaligid sa dalaga, tinutuya siya ng masasakit na salita. Kinuha pa ng isang pulis ang isang bote mula sa sako ng dalaga at itinapon ito sa kanal. O ayan, para hindi na magkalat sa kalsada, sigaw niya. Muling nagtawanan. Ngunit sa pagkakataong ito, dahan-dahang ikinilos ng dalaga ang kanyang kamay, inayos ang kanyang sako, at tumayo ng mas tuwid. Ang kanyang tingin ay matalim at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga residenteng nagmamasid ay nagsimulang makaramdam na may mangyayari. Tama na ang laro, bulong ng dalaga, halos hindi marinig. Ngunit narinig ito ng isang pulis at agad siyang lumapit. Anong sabi mo? Tanong niya nang may pang-iinsulto. Tumingin ng diretso ang dalaga sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, mas matagal. Agad na natigilan ang pulis. Mayroong isang bagay sa titig na iyon na nagparamdam sa kanya na siya ay maliit. Bumilis ang tibok ng kanyang puso ng walang dahilan. Biglang tumahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Maging ang malakas na tawa ng mga pulis ay huminto. Tanging ang tunog na lamang ng mga motor na dumaraan sa malayo ang maririnig. Ang dalaga ay yumuko, kinuha ang isang basag na bote at marahang hinaplos ito, na para bang pinapakalma ang sarili. Ngunit para sa mga mapanuri, ang kanyang mga kilos ay masyadong tiyak, masyadong sanay para sa isang ordinaryong mangangalakal. Bumalik si A.C. Berto matapos ang kanyang tawag. Ano pang ginagawa niyo dyan? Bakit nakikipag-away pa kayo sa pangit na pulubing yan? Sige na, magtrabaho na tayo. Kailangan nating makakuha ng malaking take ngayong gabi, sabi niya habang sumusulyap sa dalaga. Ngunit sa halip na matakot, umiti lamang ang dalaga. Isang ngiti na sa hindi malamang dahilan ay nagdulot ng kaba sa kanya. Isang binata na kanina patahimik ay naglakas loob na bumulong, Sir, baka dapat wag niyo nang guluhin yung babae. Mukhang hindi siya ordinaryong tao. Agad na lumingon ang isang pulis at pinandilatan ang binata. Gusto mong makialam sa trabaho ng pulis, ha? Agad na yumuko ang binata at umatras sa takot, ngunit ang kanyang mga salita ay lumabas na lalong nagpatindi sa tensyon. Huminga ng malalim ang dalagang mangangalakal. Alam niyang malapit nang mabuking ang kanyang pagbabalat kayo. Nagsisimula nang makaramdam ang mga tao na mayroong mali sa kanya. Ngunit kailangan pa niyang maghintay. Muli siyang yumuko at bumulong, halos hindi marinig, ngayong gabi, aanihin ninyo ang inyong itinanim.
Ang pangungusap na iyon ay hindi malinaw kung para kanino, ngunit sapat na para manindig ang balahibo ng mga taong malapit sa kanya. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga aroganteng pulis na mayroong mali. Hindi nila alam kung ano, ngunit ang aura sa paligid ng dalaga ay nagbago. Hindi na ito tulad ng isang mahinang tao na kaya nilang hamakin, kundi isang madilim na anino na nag-aabang ng tamang pagkakataon para gumanti sa paraang hindi nila inaasahan. Lumalalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin tumitigil ang iligal na checkpoint. Isa-isang pinapara ang mga motorista, kinikikilan at pinapahiya. Ang ilang residente na nanonood pa rin mula sa malayo ay nagsimulang mabahala, ngunit walang sinumang nangahas na kumilos. Sa gitna ng kaguluhan, ang dalagang mga ngalakal ay nakatayong tuwid, yakap ang kanyang sako. Mula sa malayo, mukha siyang kalmado. Ngunit para sa sinumang titingin ng malapitan, ang kanyang tingin ay iba na, malamig, matalim at puno ng kontrol. Isang batang pulis na kanina pa nang iinsulto ang biglang nakaramdam ng kaba sa kilos ng dalaga. Sir Berto, kanina pa nakatingin yung babaeng iyan. Hindi nagbabago ang itsura, parang hindi man lang natatakot, bulong niya. Lumingon si Esu apat Berto na may tamad na tingin. Ano ka ba? Masyado ka lang nerbyoso. Natural, pulubi yan. Ang alam lang yan ay mamulot ng basura. Sige na, wag na kayong mag-aksaya ng oras. Bigyan niyo na ng leksyon para matuto. Sa utos na iyon, 2 pulis ang agad na kumilos. Tinulak ng isa ang dalaga ng malakas hanggang sa halos matumba ito. Samantala, sinipa naman ng isa ang mga boteng pinaghirapan niyang ipunin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyari. Hindi na tinag ang dalaga tulad ng dati. Matatag ang kanyang pagkakatayo, na para bang ang kanyang mga paa ay nakadikit sa semento. Maging ang malakas na tulak ay hindi nakapagpayanig sa kanya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Hala, ang tibay niya. Kanina parang ang hinahina, pero ngayon hindi man lang natumba, tanong ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Umiling lamang ang kaibigan niya, litong-lito at natatakot. Ang pulis na tumulak ay nagtaka rin. Bakit hindi siya natumba, bulong niya, at sinubukang itulak ulit ng mas malakas. Ngunit pareho pa rin ang resulta, na natiling nakatayo ang dalaga. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Yumuko siya ng kaunti at nagsalita ng mahina, sabi ko sa inyo, tama na ang laro. Huwag niyo akong piliting gumanti. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na narinig ng pulis na malapit sa kanya. Biglang nanindig ang balahibo ng pulis. Sa hindi malamang dahilan, ang simpleng pangungusap na iyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang itago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng isang magaspang na tawa. Hahaha, ang tapang mo ah. Ngunit bago pa siya makatawa ng husto, mabilis na kumilos ang dalaga. Kinuha niya ang isang basag na bote na nakakalat sa lupa. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ito sa ere at sinalo ng may perpektong tiempo. Ang kanyang galaw ay mabilis, tumpak at sanay, malinaw na hindi ito kilos ng isang ordinaryong mangangalakal. Ang mga taong nakakita ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isa pang pulis ang lumapit at sinubukang hawakan ang balikat ng dalaga ng marahas. Ngunit sa isang iglap, sa isang simpleng pag-ikot, nakawala ang dalaga at nawala ng balanse ang pulis hanggang sa halos matumba ito. Walang sipa, walang suntok, isang simpleng teknik lamang, ngunit napaka-epektibo. Gulat na napatingin ang pulis sa kanya. Sir, kakaiba siya. Ang galaw niya, hindi pang pulubi, bulong niya sa takot. Ngunit si Esu apat Berto ay tumawa lamang ng malakas. Ano ba kayo? Bakit kayo nagiging duwag? Maliit na trick lang yan. Huwag kayong magpapadala sa pananakot ng babaeng yan. Kung matapang kayo, hulihin niyo siya ngayon din, sigaw niya. Hindi niya namamalayan na ang kanyang kayabangan ang nagtutulak sa kanila sa bingit ng kapahamakan. 4 na pulis ang sabay-sabay na lumapit at pinalibutan ang dalaga. Ang mga residenteng nanonood ay napigil ang kanilang hininga. May tensyon sa hangin na para bang may malaking mangyayari. Ang dalaga ay nanatiling tahimik sa gitna, hawak ang kanyang sako. Ngunit ang kanyang tingin ay mas matalim na ngayon.
Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha at tinitigan ang bawat pulis sa kanyang harapan. Ang titig na iyon ay napakatalim na hindi nila namalayang napaatras sila ng bahagya. Bakit kayo umaatras? Takot kayo sa isang pulubi, pang-uyam ng dalaga, sa pagkakataong ito ay may mas malinaw na boses. Nagulat ang lahat sa pangungusap na iyon. Ngayon lang sila nakakita ng isang mangangalakal na nangahas na sagutin ang isang pulis. Ang mga residente ay napanganga habang ang mga pulis ay lalong nagalit. Isa sa kanila ang agad na sumuntok patungo sa mukha ng dalaga. Ngunit sa isang mabilis na kilos, yumuko siya at muling tumayo nang hindi man lang tinatamaan. Isang sigaw ng pagkamangha ang narinig mula sa mga tao. Grabe, ang bilis niyang umilag, sigaw ng isang binatilyo. Ang pulis na nabigo ay lalong nag-init ang ulo. Sinubukan niyang sumipa, ngunit muli, umiwas ang dalaga sa isang bahagyang paggilid lamang ng kanyang paa. Walang labis na kilos, lahat ay simple ngunit tumpak, tulad ng isang taong bihasa sa martial arts. Ngayon, kahit ang pinakamayabang na pulis ay nagsimula ng makaramdam na may mali. Sir, hindi siya ordinaryong tao, sabi ng isa sa kanila na may namumutlang mukha. Ngunit si Apat Berto ay ayaw pa ring maniwala. Lumapit siya sa dalaga na may galit sa mukha. Akala mo kaya mo kaming labanan, ha? Isang maruming babaeng tulad mo, wala kang binatbat, sabi niya habang sinusubukang sunggaban ang kwelyo ng damit ng dalaga. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Sa isang mabilis na kilos, ipinihit ng dalaga ang kanyang kamay at nakawala. Napasubsob si Apat Berto, halos bumagsak sa lupa. Napasigaw ng pigil ang mga nanonood. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala. Ngayon lang sila nakakita ng isang mangangalakal na kayang pahiyain ang isang pulis ng ganoon kadali. Hindi lumaban ang dalaga ng marahas. Ginamit lamang niya ang sapat na lakas para makawala, na para bang sinasadyang itago ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit sa paraan ng kanyang pagkilos, malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Mahinahon siyang nagsalita, sinabi ko na sa inyo, huwag niyo akong pilitin. Nandito ako hindi para lumaban, kundi para tapusin ang marumi ninyong laro. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagdulot ng tensyon. Ang mga pulis ay talagang kinakabahan na. Kahit na sinusubukan pa nilang itago ito sa kanilang mga galit na mukha, ang mga residente ay nakatutok na, nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang gabing iyon sa maliit na kalsada ng lungsod ay naging isang entablado, at ang dalagang mangangalakal na kanilang minaliit ay nagsimula ng ipakita kung sino talaga siya. Lalong uminit ang sitwasyon sa kalsada. Ang mga aroganteng pulis na kanina inagtatawanan ay ngayoy puno ng tensyon. Hindi nila maintindihan kung paano ang isang mangangalakal ay nakakagalaw ng ganoon kabilis na para bang sanay sa pakikipaglaban. Ngunit masyadong mataas ang kanilang ego para aminin ang takot. Huwag kayong tumunganga dyan. Hulihin niyo na siya, sigaw ni Apat Berto, kahit na nagsisimula ng mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang dalaga ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay marumi pa rin sa alikabok, ngunit ang kanyang tingin ay matalim. Hindi na niya sinubukang itago ang otoridad na matagal na niyang kinikimkim. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang bagay mula sa loob ng kanyang itim na sako. Hindi ito bote, hindi rin lata, kundi isang maliit na bagay na hugis communication device na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang mga residenteng nakakita ay nagkatinginan. Hindi gamit ng pulubi yan, bulong ng isang ale. Nagulat ang mga pulis na nakapalibot sa kanya, ngunit sinubukan nilang itago ito sa pamamagitan ng sigaw. Ano yan? Akala mo matatakot mo kami sa laruan mo? Sinubukan ng isa sa kanila na tumawa, ngunit halatang pilit. Ngumiti ng bahagya ang dalaga. Pinindot niya ang isang maliit na buton sa aparato, at isang mahinang tunog ang narinig. Hindi nagtagal, isang boses ang lumabas mula sa isang maliit na speaker na konektado kung saan. Target confirmed. Evidence package complete. All units, stand by for extraction. Ang boses na iyon ay malinaw na narinig na nagpatulala sa mga pulis. Bigla silang namutla. Nanlaki ang mga mata ni Apat Berto. Sino ka ba talaga? Sigaw niya. Hindi agad sumagot ang dalaga. Ibinulsa niya ang aparato at humakbang pasulong.
Ang kanyang mga galaw ay tiyak, kalmado at puno ng kontrol. Ang mga taong nanonood ay halos makalimot huminga na para bang nanonood ng isang eksena sa pelikula. Ilang beses ko kayong binalaan, sabi ng dalaga sa malamig na tono. Pero masyado kayong abala sa pang-aapi sa mga maliliit na tao. Masyado kayong mayabang sa unipormeng suot ninyo. Ngayong gabi, lahat ng pagkukunwari ninyo ay guguho. Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng bulungan sa mga tao. Nagsimula na nilang mapagtanto na ang babaeng akala nila ay mangangalakal ay isang taong mas mapanganib. Sinubukan ng isang batang pulis na iwaksi ang kanyang takot sa pamamagitan ng paghakbang pasulong. Huwag kayong maniwala dyan, sir. Nagpapanggap lang yan. Imposibleng maging intel ang isang pulubi, sabi niya habang sinusubukang hawakan ang kamay ng dalaga. Ngunit sa isang iglap, umikot ang dalaga, binaluktot ang kanyang kamay, at napaluhod ang pulis na may kasamang daing ng sakit. Ang kilos na iyon ay mabilis at tumpak, gamit lamang ang isang kamay. Napasigaw ng pigil ang mga tao. Wow, ang galing ng babae, sabi ng isang binatilyo. Sinubukang tumayo ng pulis na napaluhod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang hindi iyon kilos ng isang ordinaryong tao, kundi isang teknik sa military hand-to-hand combat. Ang kanyang mga kasama ay nagsimula ng mag-alinlangan. Hindi na sila nangahas na lumapit ng husto. Lalong nabalisa si Esu Apat Berto. Ayaw niyang masira ang kanyang imahe sa harap ng publiko. Sino ka ba sa akala mo, ha? Nangangahas kang labanan ang pulis? Sisiguraduhin kong makukulong ka ngayong gabi rin, sigaw niya. Ngunit ang kanyang sigaw ay parang hungkag, hindi na kasing tigas ng dati. Halata ang kanyang pagkataranta. Tumingin ng diretso sa kanya ang dalaga. Nagkakamali ka. Hindi ako mangangalakal at lalong hindi ako isang ordinaryong mamamayan na kaya ninyong apihin. Ako ay isang intelligence officer mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group. Ang pangunahing tungkulin ko ay sugpuin ang lahat ng uri ng iligal na operasyon at alisin ang mga tiwaling opisyal na nagpaparumi sa uniforme. Sumabog sa hangin ang mga salitang iyon. Nagulat ang mga residente habang ang mga pulis ay parang nawala ng dugo sa kanilang mga mukha. Sandaling natahimik ang lahat. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa dalaga. Nagsimulang sumigaw ng mahina ang mga tao. Ang ilan ay tumango-tango sa kasiyahan. Kaya pala, kanina pa mukhang kakaiba, sabi ng isang matandang lalaki. Mayroong halong ginhawa at paghanga sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, ang mga pulis ay nakatayo lamang na parang mga estatwa. Hindi makapaniwala na sinipa at hinamak nila ang isang kinatatakutang intelligence officer. Sinubukan ng isang pulis na magsinungaling. Impossible. Kung intel ka, nasaan ang pruweba mo, sigaw niya sa takot. Inilabas lamang ng dalaga ang kanyang AI mula sa ilalim ng kanyang damit. Sandali niyang ipinakita ang opisyal na sagisag na hindi maaaring pekin at mabilis na ibinalik ito. Sapat na iyon para maniwala ang mga residente, ngunit masyadong mabilis para makakilos ang mga pulis. Malamig na pawis ang tumulo sa sentido ni Esu Apat Berto. Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang bibig ay sinusubukan pa ring magmatigas. Kahit intel ka pa, hindi ka pwedeng maghari-harian dito, sabi niya nang may kaba. Ngunit ang pangungusap na iyon ay parang isang desperadong pagtatanggol. Ngumiti lamang ng malamig ang dalaga. Huli na ang lahat. Lahat ng ginawa ninyo ngayong gabi ay nai-record na. Ang perang kinikil ninyo, ang mga motor na sinira ninyo, at ang mga pananakot ninyo sa mga mamamayan. Ang ebidensyang iyon ay naipadala na sa headquarters. Maghintay na lang kayo. Ilang sandali na lang, lahat kayo ay hindi na pulis, kundi mga preso, matigas niyang sabi. Ang mga residenteng nakarinig ay nagsigawan. Ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala sa nangyayari. At sa unang pagkakataon, ang mga aruganting mukha ng mga pulis ay tuluyang nagbago. Mula sa pagiging mayabang, ito ay naging maputla, puno ng takot at labis na pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ngayong gabi, napagtanto nila na ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang sipain at hamakin ang isang taong hindi nila dapat ginalaw. Ang mga mukha ng aruganting pulis ay hindi na nagpakita ng anumang kayabangan.
Malamig na pawis ang dumaloy sa kanilang mga noo. Ang unipormeng dati nilang isinusuot ng may pagmamalaki ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang pagkakabunyag na ang dalagang mga ngalakal ay isang intelligence officer ay nagpabagsak sa kanilang mundo sa isang iglap. Ngunit ang takot ay hindi agad nagpatigil sa kanila. Ang ego at kahihiyan ay sinusubukan pa ring isalba ang kanilang nawasak na dignidad. Babae lang yan, sir. Kaya natin yan kung sabay-sabay, sigaw ng isang pulis, sinusubukang buhayin ang kanilang loob. Ngunit ang kanyang boses ay parang isang desperadong sigaw kaysa sa katapangan. Tiningnan siya ni Esu Berto at mabilis na tumango. Tama. Huwag nating bigyan ng pagkakataon. Sabay-sabay nating sugurin, utos niya na may garalgal na boses. Ang apat niyang tauhan ay sabay-sabay na kumilos at pinalibutan ang intel na nagpapanggap na mga ngalakal. Ang mga residenteng nanonood ay napigil ang hininga, ang ilan ay napahawak sa bibig dahil sa takot sa posibleng mangyari. Ang dalaga ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat kilos nila. Sinabi ko na sa inyo, huwag niyo akong pilitin, mahina niyang sabi, na para bang isang huling babala. Ngunit hindi ito pinansin. Isang pulis ang sumugod na may suntok na patungo sa kanyang mukha. Mabilis na iginilid ng dalaga ang kanyang ulo, binaluktot ang braso ng kalaban, at itinulak ito sa lupa. Umuwal sa sakit ang pulis, hindi na makakilos ng mabilis. Lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. Nagulat na napasigaw ang mga nanonood. Grabe, ang bilis niya. Dalawa pang pulis ang sumugod mula sa gilid. Umatras lamang ng bahagya ang dalaga at ipinaikot ang kanilang mga katawan hanggang sa sila ay magkabanggaan. Sila ay natinag, halos matumba sa isa't isa. Ang simpleng teknik na iyon ay nagmukha silang mga hangal sa harap ng mga tao. Ang mga residente ay hindi na nanahimik. Ang ilan ay nagsimula ng sumigaw, nagbibigay ng suporta sa dalagang intel. Nang makita ni Esu Berto na napapahiya ang kanyang mga tauhan, lalo siyang nagalit. Mga inutil. Natalo pa kayo ng isang payat at maruming babae, sigaw niya. Siya na mismo ang sumugod, sinusubukang gamitin ang kanyang mabigat na katawan. Ngunit madali siyang inilaga ng dalaga, dahilan upang sumubsob ang matabang lalaki sa semento, ang mukha ay tumama sa aspalto. Isang malakas na tawanan ang narinig mula sa mga residente. Biglang nagbago ang sitwasyon. Mula sa pagiging tensyonado, ito ay naging isang nakakaaliw na panoorin para sa mga tao. Nagsimula na silang magsalita, sumisigaw ng mga pang-iinsulto sa mga pulis. Akala ko ba magagaling kayong pulis? Talo pala kayo sa isang mga ngalakal, sigaw ng isang binata. Lalong napahiya ang mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay namula, ngunit wala silang magawa. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, isang pulis ang biglang tumakbo, patungo sa kanyang motor. Sir, tumakas na tayo. Lagot tayo dito, sigaw niya. Sinubukan niyang paandarin ang makina, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago siya magtagumpay, mabilis na kumilos ang dalagang intel at sinipa ang gilid ng motor, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak kasama ang kanyang sasakyan. Walang makakatakas ngayong gabi, malamig niyang sabi. Ngayon, lahat ng pulis ay talagang nasukol na. Hindi na sila nangahas na sumugod, ngunit hindi rin sila makatakas. Lalong lumakas ang loob ng mga residente, lumapit sila ng husto. Ang ilan ay kinukuhanan pa sila ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Sunod-sunod na kumalat ang mga video online, ipinapakita kung paano napahiya ang mga aroganteng pulis ng isang dalaga na isa palang intel. Sir, kailangan nating gumawa ng paraan. Kapag lumabas to sa balita, tapos na tayo, bulong ng isang pulis na may takot sa mukha. Tumingin lamang ng blanko si Esu Berto. Hirap siyang huminga. Huli na ang lahat. Wasak na ang lahat, mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay parang nawalan na ng lakas, malayong malayo sa kanyang kayabangan kanina. Tiningnan sila ng dalagang intel isa-isa. May pagpipilian pa kayo. Sumuko o ipapasa ko kayo ng direkta sa mga otoridad ngayong gabi rin. Ano man ang piliin ninyo, tapos na ang buhay ninyo bilang pulis. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa kanila ng mas malakas kaysa sa anumang suntok.
Ang kanilang mga mukha ay blanko, nakatingin sa lupa na may matinding kahihiyan. Ngunit mayroon pa ring isa na nagmatigas. Isang pulis na kanina pa pinaka nang iinsulto ang biglang lumundag, sinusubukang saksakin siya gamit ang isang ballpen na metal na kanyang itinago. Ang kanyang kilos ay mabilis, puno ng emosyon, ngunit mas mabilis ang dalaga. Umikot siya, hinawakan ang braso nito, at ibinagsak sa lupa gamit ang isang lock na nagpasigaw sa lalaki sa sakit. Ang ballpen na metal ay bumagsak at kumislap sa aspalto. Nagsigawan ang mga nanonood. Ang ilan ay sumigaw, hulihin sila. Sibakin sila. Lalong lumakas ang mga sigaw na lalong nagpatakot sa mga pulis. Napagtanto nilang hindi lang ang intel ang kanilang kalaban, kundi ang buong komunidad na dati nilang inaapi. Wala na silang matatakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang sirena ng sasakyan ang nagsimulang marinig mula sa malayo. Ang mga ilaw na pula at asul ay kumikislap, papalapit ng papalapit. Ngumiti ng bahagya ang dalagang intel at malamig na nagsalita, oras na. Susunduin na kayo ngayong gabi. Nagkatinginan ang mga pulis. Lalong namutla ang kanilang mga mukha. Ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso. Ngunit huli na ang lahat. At sa gabing iyon, ang kanilang pinakamalaking takot ay hindi na ang dalagang mga ngalakal na isa palang intel, kundi ang katotohanang ang kanilang karera, dangal, at buhay bilang alagad ng batas ay nagtapos sa pinakanakakahiyang paraan. Lalong lumakas ang tunog ng sirena na nagpabago sa buong sitwasyon sa kalsada. Ang mga residenteng dati nanonood lang ay lalong dumami, gustong makita ang katapusan ng drama ng gabing iyon. Ang mga umiikot na ilaw ay nagliwanag sa mga namumutlang mukha ng mga tiwaling pulis na tuluyan ng nawalan ng otoridad. Nakatayo silang parang mga estatwa, tila mga magnanakaw na nahuli sa akto. Hindi na sila mga alagad ng batas na may kapangyarihan. Dalawang opisyal na patrol car ang biglang huminto. Mula sa loob, lumabas ang ilang miyembro ng PIP-IMEG na armado. Ang kanilang mga tingin ay seryoso, malamig at puno ng otoridad. Pagbaba nila, isang senior na opisyal ang agad na tumingin sa dalagang mga ngalakal at tumango ng may paggalang. Ligtas na ang ulat. Salamat sa iyong pagbabalak kayo. Kami na ang bahala rito, maikli niyang sabi, na nagpapatunay na ang pagkakakilanlan ng dalaga ay tunay na isang opisyal na intel. Ang mga residenteng nakasaksi ay nagsigawan. Totoo nga. Hindi siya ordinaryong pulubi, sigaw ng isang matandang lalaki. Lalong lumakas ang sigawan na naging isang ulan ng pang-iinsulto para sa mga pulis na kanina pa nagmamalaki. Yumuko na lamang sila, ang kanilang mga mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. Mga miyembro ng iligal na checkpoint, itaas ang inyong mga kamay, malakas na utos ng senior na opisyal. Ang apat na pulis at si Apat Berto ay natigilan. Hindi makapaniwala na sila ay tinatrato na parang mga kriminal. Pero pulis din kami, sir, sabi ng isa sa kanila na nanginginig ang boses. Ngunit tiningnan siya ng matalim ng opisyal. Dahil pulis kayo, mas mabigat ang kasalanan ninyo. Ang unipormeng ito ay hindi laruan. Isa-isa silang pinilit na lumapit. Ang kanilang mga kamay ay pinusasan sa harap ng publiko, sa harap mismo ng mga mamamayang dati nilang inaapi. Ang dalagang intel ay nakatayo lamang sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay malamig, walang bahid ng awa. Para sa kanya, ito ang nararapat na kahihinatnan. Lalong lumakas ang sigawan ng mga tao. Mayroong pumalakpak, mayroong sumigaw sa tuwa. Ubusin sila. Huwag patawarin, sigaw ng isang binata. Maging ang ilang biktima ng kanilang pangungutong ay napaluha sa ginhawa. Ang takot na matagal nilang kinimkim ay napalitan na ng isang maliit na tagumpay para sa hustisya. Sinubukan ni si Apat Berto na ipagtanggol ang sarili. Sir, sumusunod lang kami sa utos ng nakatataas. Pinipilit kaming mag-remit, sabi niya ng pautal-utal. Ngunit agad siyang pinutol ng senior na opisyal. Huwag ka nang magdahilan. Lahat ay nai-record na. Kasama na ang pagsipa, pang-iinsulto at pangingikil ninyo sa mga mamamayan. Walang makakapagligtas sa inyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking martilyo na tumama sa kanilang mga ulo. Lumapit ang dalagang intel at tiningnan ng matalim si Apat Berto.
Akala ninyo, ang uniforme ay magbibigay sa inyo ng proteksyon sa batas? Ngayong gabi, napatunayan na hindi kayo iba sa basurang nagpaparumi sa pangalan ng institusyon. Ang kanyang mga salita ay malamig at tumutusok na nagpatahimik sa matabang lalaki. Isa sa mga batang pulis ang nagsimulang umiyak. Parang awan niyo na, sir. May maliit pa akong anak. Huwag niyo akong ipakulong pag mamakaawa niya. Ngunit tiningnan lamang siya ng intel ng walang emosyon. Hindi ninyo inisip ang mga anak ng iba nang sinira ninyo ang kanilang mga motor, kinikilan at tinakot. Walang silbi ang pagsisisi ngayon. Sinang-ayunan ng mga tao ang mga salitang iyon. Sila ay dinala papasok sa mga patrol car. Ang tunog ng posa sa kanilang mga kamay ay malakas sa tuwing sila ay gumagalaw, na para bang isang musika na naghudyat sa pagtatapos ng kanilang pekeng kapangyarihan. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko, hindi nangangahas na tumingin sa sinuman. Bawat sigaw ng mga residente ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa kanilang dignidad. Tinapos ng dalagang intel ang kanyang misyon ng simple. Kinuha niya ang kanyang itim na sako, inayos ang mga natirang gamit at lumapit sa senior na opisyal. Tapos na ang misyon, maikli niyang sabi. Muling tumango ng may paggalang ang opisyal, isang kilos na lalong nagpahanga sa mga residente. Ang dalagang mangangalakal na kanilang hinamak ay naging isang bayani. Sa isang iglap, nagsimulang umalis ang mga patrol car, dala ang mga pulis na hindi na nangahas na mag-angat ng ulo. Ang sigawan ng mga tao ay sumabay sa kanilang pag-alis, na para bang isang awit ng tagumpay na nagtapos sa isang gabing puno ng kayabangan. Habang nawawala ang tunog ng mga sasakyan, naramdaman ng lahat ang isang malaking ginhawa, na para bang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat. At sa gitna ng lahat ng iyon, napagtanto ng mga tiwaling pulis na huli na ang pagsisisi. Walang nang daan pabalik. Lahat ng kanilang ipinagmalaki, uniforme, posisyon, kapangyarihan, ay naglaho sa isang gabi, pinalitan ng isang bagong estado, bilanggo. Ngayong gabi, naintindihan nila ang tunay na kahulugan ng kasabihang ang kayabangan ay nagdudulot lamang ng kapahamakan. Ang mga sumunod na araw matapos ang insidente ay naging isang bangungot para sa mga tiwaling pulis. Ang mga video na kinunan ng mga residente ay kumalat sa social media at naging viral sa isang iglap. Ang kanilang mga mukha ay malinaw na nakikita, kasama ang mga eksena kung saan sila ay nang-iinsulto, naninipa at nangingikil. Ngunit ang pinakanakasira sa kanila ay ang video, kung saan madali silang natalo ng isang dalagang mangangalakal na nagpakilalang isang intelligence officer. Ang balita ay lumabas sa telebisyon, sa mga dyaryo at sa mga online news portal. Ang mga headline ay matatalim na sumisira sa kanilang karangalan, mga kotongkop, pinahiya ng babaeng intel, viral, kayabangan ng mga pulis, nagtapos sa kahihiyan, illegal na checkpoint, nabuwag, mga pulis, sinibak sa serbisyo. Wala silang puwang para tumakas. Alam ng lahat ang kanilang ginawa. Isa-isa silang isinailalim sa summary dismissal proceedings. Ang kanilang mga mukha ay nakayuko, ang kanilang mga boses ay nanginginig habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. Ang mga testimonya ng mga residente, ang mga video, at ang ulat ng intel ay nagsara sa lahat ng pinto para sa anumang dahilan. Ang hatol ay ibinaba, pagkatanggal sa serbisyo ng walang karangalan at pagsasampa ng kasong kriminal para sa pangingikil at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang araw ng kanilang pagkatanggal ay ang pinakamasakit na sandali. Sila ay tinawag sa gitna ng Camp Crame, pinatayo sa harap ng iba pang mga pulis. Ang unipormeng matagal nilang ipinagmalaki ay isa-isang hinubad sa kanila. Ang kanilang mga ranggo ay tinanggal at inanusyo na hindi na sila bahagi ng institusyon. Ang mga residenteng naroon bilang saksi ay tumingin sa kanila ng malamig. Ang ilan ay nagbubulungan na puno ng pang-iinsulto. Si Esu Apat Berto, na dating mayabang, ay humagulgol. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig. Ang pawis at luha ay naghalo sa kanyang mukha. Napagtanto niyang hindi lang trabaho ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang dignidad, kinabukasan, at tiwala ng kanyang pamilya. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi ako, bulong niya. Ngunit wala nang nagbago. Ang kanyang mga tauhan ay hindi rin mas mabuti. Mayroong umiiyak, mayroong sumisigaw sa pagkadismaya, at mayroong sinisisi ang tadhana.
Ngunit lahat ng iyon ay parang mga sigaw lamang ng mga taong umaani sa bunga ng kanilang masamang gawa. Walang simpatya, walang awa. Maging ang kanilang mga kasamahan sa serbisyo ay tumingin sa kanila ng may pandidiri. Dahil sa kanilang ginawa, nadungisan ang unipormeng dapat sana ay pinoprotektahan. Sa labas, ang mga residenteng naging biktima ay nakaramdam ng malaking ginhawa. Sa wakas, may hustisya rin, sabi ng isang matandang lalaki na mailuha sa mga mata. Matagal kaming takot, pero ngayon alam na namin na mayroon pa ring batas para sa mga maliliit na tulad namin. Ang pakiramdam ng ginhawa ay kumalat na parang apoy, na nagpabalik sa tiwala ng komunidad na mayroon pa ring mga alagad ng batas na tunay na nagsisilbi sa bayan. At lahat ng iyon ay dahil sa isang taong una nilang minaliit. Isang dalaga na nagpanggap na mga ngalakal. Ang intel na iyon ay hindi kailanman nagpakilala ng kanyang tunay na pangalan. Para sa mga residente, siya ay mananatiling isang misteryosong mga ngalakal na nagpabagsak sa kayabangan. Ngunit para sa kanyang institusyon, isa siya sa pinakamagaling na ahente na nagtagumpay na buwagin ang isang malawakang iligal na operasyon. Ang dalaga ay hindi kailanman naghanap ng papuri. Matapos ang kanyang misyon, siya ay muling naglaho, nagpalit ng pagbabalakayo, at nagpatuloy sa kanyang misyon sa ibang lugar. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi tungkol sa pagiging bayani, kundi sa pagpapanatili ng hustisya sa gitna ng lipunan. Samantala, ang mga tiwaling pulis na ngayoy mga bilanggo na ay nakatingin lamang sa malamig na rehas. Mabagal ang takbo ng oras sa loob ng selda, na nagpapaalala sa kanila ng bawat segundo ng gabing iyon. Ang kahihiyan ay bumabagabag sa kanila, ang pagsisisi ay sumusunog sa kanilang mga puso. Ngunit lahat ay huli na. Alam nilang hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Ang ilan sa kanila ay iniwan ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga asawa ay humingi ng diborsyo. Ang kanilang mga anak ay nahihiyang tawaging anak ng isang tiwaling pulis. Gabi-gabi, ipinipikit nila ang kanilang mga mata at naaalala ang sandaling sinipan nila ang dalagang mga ngalakal. Kung sana ay nagtimpi sila, kung sana ay hindi sila naging mayabang, marahil ay iba ang kanilang kwento. Ngunit ang salitang kisana ay isa na lamang laso na sumisira sa kanilang mga puso. Dahil ang katotohanan, ang pagkakamali ay nagawa na at hindi na mabubura. Sa labas ng selda, ang mga residente ay namuhay ng mas payapa. Wala nang iligal na checkpoint na nakakatakot. Ang mga kalsadang dati puno ng takot ay naging mas tahimik. Lahat ng iyon ay isang patunay na maaaring manalo ang hustisya kung mayroong lakas ng loob na lumaban. At sa isang lugar, habang nagniningning ang buwan sa kalangitan, ang babaeng intel ay naglalakad sa gitna ng mga tao na may bagong pagbabalakayo. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakapansin na naroon siya. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kanyang presensya ay isang bangungot para sa sinumang mga ngahas na gawing kasangkapan ng kayabangan ang kanilang uniporme. At para sa mga